Happy Lord's Day, brethren. Kahit na puro trahedya yung mga nakaraang araw. We have still lots of reasons to give thanks to God, to worship Him, to uphold His name, dahil wala siyang ginagawa, lalo na para sa kanyang mga anak, nang para sa kanilang ikasisira, kung hindi para sa kanilang kabutihan. Now, sa umagang ito, actually, ang ating passage ay nandoon sa Philippians chapter 4, verses 1 to 9. Down to the centuries, even a lot of Christians really is profiting whenever they are reading Philippians. Because, yun nga, maraming sabi ng mga komentarista, ito daw Philippians, bagamat may mga doktrina na tinuro si Pablo, gaya nung yung pag-empty ni Christ ng kanyang sarili sa karangalan ng pagka-Diyos, at yung the doctrine about working out your salvation, for it is God who works in you both to will and to do of His own good pleasure, di ba? So, lahat yan. And, but generally, sabi nila, ito daw, Pilipos, yung sulat ni Pablo dito, ay mas marami yung practical. Sapagkat nandoon ang diwa ng kapangyarihan ng ating pananampalataya kapag yung ating paniniwala ay umaabot hanggang sa ating mga pang-araw-araw na buhay. When it is concretized in our daily living, that is when Christianity becomes a good witness to the world, dahil nakapagtataka. Dapat yung buhay natin nakapagtataka. Nagdodraw ito ng attention na lalo na kung paano tayong tumutugon sa iba't ibang bahagi ng buhay bilang isang tao dito sa lupa. So I would be reading Philippians chapter 4, verses 1 to 9. Basahin ko to sa English. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord, my beloved. I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, through companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Tayo manalangin. Panginoon, ang inyong pong lingkod ay naghanda ng dapat sa inaasahan sa mga nangangaral, ngunit ano ba ang magiging pakinabang nito kung ang kapangyarihan ng banal na spirito ay hindi sasama sa kanya?
Kaya sana po, alang-alang sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan ay tulungan mo kami at lalo ako na maipaliwanag ang iyong salita sa paraan na makapagbibigay luwalhati sa iyo at makapagpapatibay sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Now, ang title ng ating sermon ngayon ay itong The Peace of God to the Anxious Praying Man. Actually, dalawa yung title ko eh. Nung una, ito. Tapos, sabi ko kay Pastor Joseph, ito uli, dinagdagan ko lang ng end doon sa una. And the peace of God to the anxious praying man. Now, paano bang tatangkain ko itong ipaliwanag sa inyo? Well, medyo naging captive ako nung aking title. Kaya parang doon sa talata, mababasa natin yung salitang peace of God and peace from God sa verses 7 and 9, actually. So, pero dito ay ipapaliwanag natin kung bakit yung tinuturo ni Pablo o dinidescribe niya na kapayapaan dun sa chapter 4 ng Pilipos ay kapayapaan na hindi natural. Ibig sabihin, hindi pangkaraniwan. It is, kasi sabi dyan, it surpass all understanding, di ba? Yan ang sinasabi sa verse 7. The peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tapos, doon sa verse 9, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. So dito, mga kapatid, yun nga, sabi ng isang preacher, si Adrian Rogers, ang pangalan niya, sabi niya, we have no right to be believed if we can be explained. Sabi niya, wala daw tayong karapatan na paniwalaan, lalo na yung ating profession, kapag madali tayong ipaliwanag. Pagka intindidong-intindido ka ng mga taga-mundo. Ibig sabihin, walang bago sa'yo. Walang something that made them to think, what is in him that makes him different? Actually, yan ang sinasabi ni Pablo dito eh. Doon sa chapter 2, verse 15 ng Philippians, sabi niya, basahin natin, napakahalaga nun, sabi niya, that you may be blameless. Diba? Yan ang sabi niya. And innocent, children of God without blemish, in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. So dito, parang doon sa isang banda naman, doon sa mga nauna pang chapter, we should live out our lives that is worthy of the gospel. Yun ang sinasabi ni Paul doon sa mga taga-Pilipos. Kaya mahal ni Pablo itong iglesia na to kasi masunuri ng iglesia na to sa mga bilin ni Pablo. Bagamat marami din silang problema. Actually, merong dalawang sister, malamang prominent itong mga sister na ito, na meron silang sigalot. Meron silang pag-aaway at yun nga yung nandun sa verse 1 ng ating passage na ini-entreat sila ni Pablo na magkasundo sila sa Panginoon. Yun ang sinasabi. Aside from the fact na si Pablo mismo, bagamat itong iglesia sa Pilipos ay hindi naman matagal na nanahan si Pablo dito dahil siyempre yung direksyon ng kanyang missionary journey ay yun ngang pagkakapunta niya dito parang hindi niya naman talaga balak pumunta dito. Kaya lang nagkaroon siya ng vision, di ba? Na merong pumunta ka sa amin dito sa Macedonia. Yung Macedonia, yan yung parang pinaka-probinsya na kung saan ang Philippi ay isa sa mga lugar doon.
Kaya, biro nyo, yung nagturo sa inyo, nagdala sa inyo ng ebanghelyo, in the infancy of your church, nakakulong naman ngayon. Pero mga kapatid, itong nakakulong na si Pablo, kahit nung kinulong sila nakasama ni Silas, dahil, di ba, doon sa Acts 16, makita natin na yung isang babae doon na mayroong kapangyarihang mag-foretell ng future, parang si Madam Oring. Kaya yung boss niya, nung sinaway siya ni Pablo at nawala na yung spirito nung ganong klaseng divination sa babaeng ito, nawala ng negosyo at kaya pinalaya sila Pablo doon at pinagbintangan na nanggugulo sila doon sa lugar kaya sila nakulong. Pero mga kapatid, si Pablo mismo na nagsulat nito ay nung nakakulong daw, anong ginagawa? Nagmumukmok, nagrereklamo, nagsampa agad ng apela dahil siya ay Roman citizen at ang Philippi ay Roman colony. Alam ni Pablo yon. Kaya nga nung nalaman nila na, naku, Roman citizen pala yan, di ba? Sabi ng mga pulis na magpapalabas na sa kanila, humingi tuloy ng dispensa sa kanila kay Pablo, yung mga authorities nung malaman na siya ay isang Roman citizen. So, mga kapatid, ang ibig kong sabihin, kahit sa pinakamahirap na mga pangyayari sa buhay ng isang individual o kahit sa buhay ng isang iglesia, for example, dito sa Philippi, maaring merong division because of those two sisters. Hindi nga lang pinaliwanag, anong pag-aaway nila, anong nature nito. Pero nonetheless, maraming problema. And yet, meron dito na pinangako na kapayapaan sa atin na sukat hindi maipaliwanag natin in categorical terms, mahimay-himay natin, ganito kaya nangyari yan. Kaya ako nagkaroon ng kapayapaan. No. That is a mysterious thing to us. Now, alam niyo sa scripture, there are blessings that are unconditional. Now, ano yung mga unconditional? He gave us Christ without regard to our work. Di ba? Now, isa pa, yung blessings ng Christian life ay alam natin na yung secure position natin kay Christ, who is the fount and channel of blessing, hindi din nagbabago yon. Pero may mga pagpapala sa buhay ng Kristiyano na conditional. Pag hindi mo na-meet yung condition, wala ka nun. At ano yung isa doon? Ito. Ito yung pag-aaralan natin ngayon. Actually, merong 4 na bagay dyan dun sa ating text na itong mga 4 na bagay na ito, pag hindi ito nagkatotoo sa iyo in practical terms, ay hindi mo makakamit yung kapayapaan na hindi maipaliwanag. Kapayapaan ng kaisipan, ng kalooban, hindi mo ito Ano nga yun? Siyempre, yung something, unang-una, yung bagay na relational. Dahil, di ba, meron dyan pinagkakasundo. Ikalawa, yung bagay na circumstantial. Kasi sabi dyan, in nothing be anxious. So, ibig sabihin, yung mga bagay na nagdadala sa atin ng pag-aalala. And yung bagay na merong that has something to do with our mindset, or we can call that mental. Dahil sabi niya doon sa verse 8, think on what is true, noble, right, everything, etc. So, meaning that right thinking nurtures inner peace. Yun ang sabi dyan. Dito sa relational, it means that Christ-centered relationships bring stability and peace. Circumstantial, we should trade worry for trusting prayer so that it would end up in peace.
Then even yung behavioral for the last thing. Dahil sabi ni Pablo sa verse 9, what you've learned and seen in me, do it. And the God of peace will be with you. Yun ang sabi niya. Pero sa umagang ito, mga kapatid, isa lang dyan yung ating pag-aaralan, yung circumstantial na directive that leads to peace. Okay? Now, bakit ba sinabi natin na may condition? Now, una, tignan muna natin, obserbahan natin yung verses 7 tsaka 9. Hindi sinabi sa verse 7, the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa verse 9, hindi sinabi dyan na practice these things, the God of peace will be with you. Mahalaga daw yung salita na yung conjunction na end. Dahil, ibig sabihin nun, there must be something prior to saying that peace will be granted and the God of peace will be with God's children kung walang mga naunang habilin si Pablo na dapat ay totoo para humantong siya sa kapayapaan. So mga kapatid, ano ba mensahe natin? Ito, mensahe natin. The peace of God and the nearness of the God of peace is a consequence of our obedience to the law of our circumstances. So let us call these four things that Paul has mentioned here, yung relational, circumstantial, mental, and behavioral, as laws or directives. Now, alam niyo mga kapatid, itong direktiba na ito concerning our circumstances has two components. Una, a word of prohibition. Okay? Sabi dyan, there in nothing, verse 6, do not be anxious about anything. Sa ibang salin, baliktad. Para ang emphasis ay dun sa in nothing. In nothing. Be anxious. Yan ang sabi niya ganyan. In nothing be anxious. Ikalawa, not just a word of prohibition, but a word of direction. Kasi sa verse 6, sabi dyan, do not be anxious about anything, but, so yung counter di ba? In everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Now, bakit natin sinabi na itong direktiba ay parang batas? Kasi, this is much a commandment of God as do not kill. Di ba? Yung Ten Commandments, di ba? So, do not kill. Do not be an adulterer. This is much a commandment of God. Do not be anxious. Yun ang sinasabi. So, ang tono nito ay hindi suggestion ni Pablo. Inuutusan niya yung mga taga-Pilipos na dapat sa lahat ng bagay ay wala silang ipag-alala. Now, sinabi ko na kanina na yung iglesia dito sa Pilipo, maraming pwedeng ipag-alala. Now, yung pag-aalala nila, more on the side of that which is connected to their salvation, to their growth in faith, to their very faith. Yun ang mas nandoon ang kanilang pag-aalala. Kaya alam niyo mga kapatid, para malaman natin na yung pag-aalala ay iniuutos sa atin na iwasan natin.
siguro mas maganda, i-define muna natin ano ba yung anxiety. Now, anxiety is an easy feeling of uncertainty, agitation, dread, or fear. Now, the most common words in scriptures translated as anxious or anxiety, sa Hebrew ay deaga, yun ang sabi. Sa Greek naman, ang sabi ay merima. Pero sa older English versions ng Bible, it is often rendered as thought, worry, or care. Alam niyo, according to the Anxiety and Depression Association of America, anxiety daw, especially today, anxiety disorders are the most common and pervasive mental disorders in the United States. Now, alam niyo, totoo yan. Ako kasi, dati sa Medicard, wala kaming coverage ng mental. Exclusion sa amin yan. Pagka ang sakit mo ay medyo, depression, yung ganyan, di ba? Yung mga may tendency magpakamatay, hindi namin kino-cover yan. Pero ngayon, because of what had happened after COVID, ay alam natin na marami yung ganitong mga kaso. But Christians should never be going with the tide, just acting just like unbelievers when they are depressed and anxious about so many things. Kaya dapat mga kapatid ay talagang seryosohin natin ito. Ituring natin na ito ay batas na dapat sundin. Do not be anxious as much as possible. Now, sabi sa Proverbs, di ba? Anxiety weighs down the heart. Sa Proverbs 12:25. Because anxiety is a feeling of nervous apprehension, usually over something imminent which has an uncertain outcome affecting a person. Now, wala pa yung problema, parang naapektuhan ka na. Yun ang ibig sabihin ng nangangamba o anxious, balisa. Para kang uutang sa Bombay, bukas kauutang, pero ngayon pa lang, pinabayaran na sa'yo interest. Parang ganun ang anxious na tao. Wala pa yung problema, wala pa yung kung ano man yung mangyayari na hindi kaaya-aya, pero nagdurusa na siya sa kasalukuyan. Ganyan ang mga karakter ng mga overly, sinfully anxious. Kaya tayo yung sinasabihan na ituring mo na utos ito na dapat mong sundin. Do not be anxious. Now, negatively, mga kapatid, brother boy, paano naman? Meron ba legitimate na anxiety or care? Meron. Kaya negatively, I am not saying na walang dapat tayong inaalala na mga bagay sa buhay. This is not a prohibition of legitimate burden and concern. We feel nothing, we react to nothing. Di ba? Sabi ni Pablo dun sa 1 Corinthians 7:33, but the married man is anxious. He used the word anxious, but the married man is anxious about worldly things, how to please his wife. Kasi pinagkukumpara niya yung kanyang sarili, wala siyang asawa, at kung papaano yung kanyang freedom sa paglilingkod sa Diyos. Pero pagka daw may asawa ka, wala namang masama, walang kasalanan, na isa sa mga iniisip mo para sa iyong asawa ay yung kanyang kapakanan, di ba? Kaya sabi ni Pablo dito, the married man is anxious about worldly things.
Ganon din naman yung babae. Yun ang sabi nito sa chapter 7, di ba? Ang iniaalala niya naman, papaano ko bang matutulungan itong asawa kong lalaki na kahit ganito lang ang kanyang sahod ay mapagkasya ko at hindi ko siya matulungan na maging mas maliit pa yung tingin niya sa kanyang sarili at ma-depress siya at maging So no, those are legitimate concerns. Kaya si Pablo din means, di ba, in one of his letters, isa sa mga alalahanin ni Pablo na lehitimo ay yung mga kalagayan daw ng iglesia. Di ba? Sinabi niya, hindi ko lang ano yung pinaka-verse Tapos sabi ni Pablo mismo dito sa ating binabasang aklat. Sabi niya tungkol kay Timothy, "For I have no one like him who will be genuinely concerned or anxious for your welfare." Sabi niya tungkol kay Timothy. So, ibig sabihin, may mga lehitimong pag-aalala, mga kapatid. Di ba? Now, kaya lang, alam niyo, tayo mga Kristiyano, ang obserbasyon ko, hindi man tayo nag-aalala sa masyadong mga matatayog na bagay. Now, kung Kristiyano ka, dapat, sabi nga ni Pablo din dito sa mismong letter na to, wag lang yung interest ng iyong sarili ang iyong unahin, kundi yung interest ng iba. Mababasa niyo din yan dito mismo sa Philippians. Ang sinasabi niya ay meron tayong dapat na bagay na tamang pinag-uukulan ng pag-aalala, pero mas marami yung hindi mga lehitimong dahilan ng ating pag-aalala. Now, siguro naman, hindi ka nag-aalala that you can land a job that can buy you a Tesla. Diba? Siguro naman, hindi yun ang inaalala mo. O kaya, gusto kong magkaroon ng trabaho para makabili ako ng yate. Hindi naman yan Kadalasan lang ng mga bagay na pinag-aalala natin sa mga bagay lang na simple. Kaya nga ang Panginoong Hesus mismo, di ba? Sa Mateo 6, ano lang yung mga binanggit niya doon? Mga bagay na ordinaryo. Ano ba kakainin ko? Ano ba idadamit ko? Saan ako titira para pagdating ng malakas na bagyo, meron naman hindi ako basang-basa at tuyo pa din ako. At wala ako sa daan ng panganib. So mga kapatid, merong pag-aalalang tama, pero mas marami ang kinahuhulugan ng mga Kristiyano hindi yung tamang pag-aalala. Kaya sa kanila, it wears down their spirit, it clouds the face of God, it totally unfits them to present duty, and even unfits them to future responsibilities. And that is the attitude condemned by Christ in Matthew 6. Sabi sa Matthew 13, di ba? Doon sa parable ng sower, bakit daw hindi nag-progress yung seed na nalaglag sa dawagan? Kasi inipit siya ng mga alalahanin ng mundong ito. Kaya hindi nagprogreso yung epekto ng salita ng Diyos. And we are anxious, brethren, when we can't even concentrate when there is a preaching moment. Just like the one we have now. Kasi kitang-kita mo ko. Pero yung isip mo ibang tinitignan. Naku, ano na naman mangyayari sa akin bukas? Lunes na naman. Makikita ko na naman yung mga ayokong makitang ka-empleyado ko. So mga kapatid, yan ang bagay na dapat iwasan natin. Kaya nga, watch yourselves lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life,
and that day come upon you suddenly like a trap. Yun ang sabi ni Christ mismo, di ba? Because when we are anxious, it makes us even unfit for the Lord's return. Kaya maraming mga professing na mga Kristiyano, dadatnan daw ng Panginoon sa kanyang pagdating. Hindi dahil openly, mga adulterer, mga sumasamba sa Diyos, hindi yun ang sabi. Ang sabi doon, punong-puno ng cares of this life. Kaya magiging sorpresa sa kanila ang araw na yon, and they will suddenly be as if had fallen into a trap. Yun ang sabi. For it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. Sabi na sa verse 36 ng Luke 21, but stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. So mga kapatid, worry, anxiety, cares of this world, it makes eternity very unreal. But only this time, this present moment is what is real. Yan ang isa sa mga pangit na epekto ng sobrang pag-aalala. Parang ang totoo na lang ay yung nakikita ng kanyang mata sa pangkasalukuyan. Wala na, nakalimutan niya na lahat. Nakalimutan niya na yung mga pagpapala niya kay Jesucristo. Nakalimutan niya na God will uphold him at the right time. Just preparing him. But he is encouraged that in his life, in the in-between, ay dapat na umaarte siya, nagre-responde siya sa mga pangyayari ng may tamang pananampalataya sa Diyos. Kaya Christians cannot escape the situations that produce anxious care and prohibition. For this is our most often failure and disobedience. Sino ba naman sa atin ng ano, di ba? Bagay, hindi ko minamaliit yung ano, no? Hindi nga ako adulterer, pero kung bawa, nanonood naman ako ng porn. Ganun din yun, di ba? Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Pero mga kapatid, hindi. Sa atin, yung pag-aalala, mas marami tayong kasalanan sa kasalanan na yun. Yung hindi mag-alala. Mas maraming oras, hindi ka naman hindi mo naman nilalapastangan yung magulang mo. Di ba? Sino naman sa atin ang gano'n? Kahit nga hindi mga Kristiyano, alam igalang yung magulang eh. Kaya nga ngayon, meron ng batas na iniisip doon sa Senate ba yun? Parusahan daw yung mga hindi nagmamalasakit sa magulang. So, ibig sabihin, itong mga bagay na to, mga bagay na kahit Kristiyano, kaya yan. Kaya nila sundin. Meron silang ganong malasakit. Pero yung nakakulong ka, nakagapos yung dalawang kamay mo at yung dalawang paa mo, at nakakakanta ka pa, nakakapagtaka yun. Diba? Kapag ang mamumutawi sa bibig ng kausap mong tao sa akin ang mamatay o mabuhay ay para kay Jesucristo. Yun ang sabi ni Pablo. Nakakapagtaka yun, mga kapatid. I have learned to be content, whether in want or in full. So ito yung mga bagay na makitang-kita mo agad yung kaibahan ng mga nagsasabing meron silang pagkakakilala sa Diyos. Kaya tayo hindi tinatamaan ng kidlat. Dahil kasi, ang baba natin. Nawag mo ibig ko sabihin. Pasensya lang kayo, medyo mahiwaga lang ako ng konti ha. Ano ibig sabihin mga kapatid?
yung kidlat, pag tumatama yan kadalasan doon sa mga yung mga pole na mataas. Kaya nga lightning arrester ang tawag doon, lightning arresting pole. Pagka kasimpantay mo lang yung karamihan, hindi ka tatamaan ng kidlat. Pero kapag kitang-kita na iba ka, para kang kinikidlatan palagi, kinikidlatan ka ng mga tuya. Yan siya, no? Corny naman yan. Diba, pagka break time sa opisina, lahat ng mga lalaki, kaya nagtatawanan, nanonood pala ng porn. Pero ikaw, kitang-kita kahit sa mukha mo pa lang na iba ka. Hindi ka nakikisama doon. Tatamaan ka talaga ng kidlat sa kanila. Kaya tayo hindi napupuna, mga kapatid, kasi maraming oras kapareho lang natin sila. And especially sa pagkakataon ng sa issue ng anxiety. Now, anong ilan na ba? Okay. Now, isa pa. Actually, alam nyo, nung una ko itong pinangaral, ito mensahe. Bagamat ang pagkabalisa ay pangkaraniwang karanasan ninuman, sa Kristiyano, ito ay pinaiiwasan at pwedeng pagtagumpayan. So even though anxiety is an ordinary experience of all, yet for a Christian, it can be avoided and overcome. Now, hindi tayo naniniwala sa fatalism, sa activism, sa quietism. Ano sabi ng fatalist? Whatever will be, will be. Kaya, huwag kang mag-alala. Kasi, whatever will be, will be. Yun namang activist, ano sabi? Huwag kang mag-alala kasi maparaan tayo gagawa ng paraan. Ano sabi nung yung quietist? Maghihintay lang. Huwag kang mag-alala. Huwag kang gumawa. Maghintay ka lang dyan. Dadatnang ka na kapayapaan. So, hindi tayo ganyan, mga kapatid. That is not the correct way of handling anxiety in a way that it would please God. So again, ano ang way na doon sa ating text? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So this is the word of direction. Be prayerful for everything. Instead of worrying, pray. So we should substitute prayer for worry. Ano sabi ng kanta? Don't worry, be happy. Hindi yun. Mga kapatid, hindi mo madadaan sa kanta ang pag-aalala at palitan ito ng kapayapaan na galing sa Diyos. Hindi yun. Hindi yun ang pinapagawa sa atin. Manalangin daw tayo. The contrast between anxiety and praying is instructive. Because we can either carry our cares through anxiety or remove our cares by giving them to God in prayer. So we do not make our requests known to God because God lacks knowledge of them. We make our requests known so that we may be free from anxiety. So hindi tayo nagpaparating sa Diyos, nananalangin, dahil kasi hindi niya alam ang nangyayari sa atin. Pinaparating natin sa Kanya para yung pag-aalala natin ay ang Diyos ang pag-alalahanin natin. I'm saying that reverently.
So mga kapatid, yun ang ibig sabihin. Dahil dito, the object of our prayer is God. Yun ang sabi, di ba? Let your request be made known to God. Sino ba ang Diyos natin? Alam niyo, pagka nag-aalala ako, lalo na pag mandami kong babayaran, kadalasan naman ganyan lang, makapag-alala. Ako madalas, personally yan. Nagbabasa ako ng Matthew 6, Isaiah 40. Yan ang mga binabasa ko madalas. Kasi para ma-remind ako, sino ba ang Diyos ko? Kaya yan din ang gawin natin, mga kapatid. Kaya panalangin ang katumbas ng pag-aalala dahil kasi we are reminded of who we have. Di ba? Yung iba, kawawa naman. Yung mga hindi Kristiyano, nakalugmok sa pag-aalala tapos walang tinatawagang totoong Diyos. Kaawa-awa lalo. Pero tayo, mayroong dakilang Diyos na kaya na talagang tumupad ng lahat ng ating ipinag-aalala. Now, prayer answers the question, how shall I cope with this? And answers by pointing away to Him, to His resources, and to His promises. Kaya mga kapatid, huwag niyong, yung Biblia niyo ang isa sa pinaka mainam na companion ninyo, lalo na sa oras ng pag-aalala. At pag nakita niyo kung sino ang Diyos, imbis na mag-alala, ay tatawagan mo siya. Yun ang epekto nito sa atin. Now, ang sabi dyan, prayer with thanksgiving. Prayer and supplication, but accompanied with thanksgiving. Kung yung panalangin ay sumasagot doon sa question na, how would I cope up with this? Yung thanksgiving naman daw is, why has this happened to me? And answers by pointing to the great doer of all, who never acts purposelessly, and whose purposes never fail. So doon tayo itinuturo, pagka marunong tayo na magpasalamat kahit sa pinakamahihirap na mga sitwasyon ng buhay. Dahil itinuturo tayo doon ng pinakamabuting Diyos na walang pinapayagang bagay para sa ating ikapipinsala. Everything works together for good to them who loves the Lord Jesus Christ. So we should maintain that attitude that in praying and supplicating God, we should be reminded of that posture or attitude that befits a creature before the Creator. Kaya yung sabi dyan, di ba? Sabi nung tungkol dun sa prayer, tatlo yung sinabi niya. By prayer, supplication, request. Yung prayer, siyempre yun yung general prayer. That is when praise, confession of sin are included. Now, ano naman yung supplication? Yung supplication daw, ang ibig sabihin nito, yung parang emergency na mga biglaang pangyayari na talagang nagbibigay sa atin ng pag-aalalang bigla. Yun yung mga bagay na sinusupplicate natin sa Diyos. Ano naman yung request? Yun naman daw yung mga personal. Parang tinatanong tayo ng Diyos, anak ko, ano ba gusto mong gawin ko para sa? At huwag tayong mangini sa Diyos na lahat ng nasa kalooban natin, lahat ng mga bagay na ipinag-aalala natin, dalhin natin sa Kanya. So lahat ng iba't ibang mga panalangin na yun ay gawin natin sa ating Diyos na napakabuti.
Kasi sabi niya, di ba? Kung sa pag-aalala, lahat na lang ng bagay, nag-aalala ka. Kung sa lahat ng bagay, nag-aalala ka, lahat ng bagay may katumbas sa panalangin, ano sabi niya. But in everything, ano ba ibig sabihin ng everything? May exception ba doon? So, ibig sabihin, lahat ng bagay na nakapagdudulot sa ng anxiety, bring it to God. Yun ang ibig sabihin. Kaya mga kapatid, we have this word of directive na instead of worrying or being anxious, we should substitute it by prayer. With gratitude. Always. With gratitude. Paano naman ako magpapasalamat Nakasadlak nga ako dito sa aking kinalalagyan ngayon. No, hindi mga kapatid. Because gratitude is the right attitude for prayer because the believer approaches a throne of grace, not a throne of judgment. For the believer. When we approach God, we are approaching not a throne of judgment, but a throne of grace. Kaya, we can still be grateful. Di ba? Sa Thessalonians ba yun? Give thanks always. Ano sabi ni Pablo? For this is the will of God. So gusto mo bang malaman kung ano will ng God? Kung mapagpasalamatin ka. Yun ang sabi niya. So the point is, we must maintain the balance of not being sinfully anxious, but praying comprehensively. Now, what is the gracious word of promise, mga kapatid, as a way of application? Sabi diyan, it is a peace that transcends understanding. Ibig sabihin nun, supra-rational. Not irrational. Magkaiba yun. Supra-rational, not irrational. So the way this verse interrupts the pattern of command suggests that we should read the conjunction "and," sabi niya, as an overflow or result of what happens when we make our requests known to God. The peace of God guard our hearts and minds. God's peace is the opposite of anxiety. The peace the world offers depends upon peaceful circumstances, which must be constantly preserved, and guarded from countless dangers. But God's peace is different. Worldly peace must be guarded. God's peace guards us. Di ba, may kapayapaan lang yung mga mayayaman pag yung bolt nila ay walang nakakatuklas na magbukas. Kaya yung kapayapaan nila nakadepende sa mga abilidad nila, paano nila mapanatili yung buhay na walang alingaw-ngaw ng pag-aalala, kundi payapa. Pero iba daw ang kapayapaan ng Diyos. Ang mga taga-mundo, sila nagbabantay ng kapayapaan nila. Samantalang ang Diyos sa mga Kristiyano, siya ang nagbabantay ng ating kapayapaan. Kaya mga kapatid, napakainam na talagang tayo ay dumulog sa Diyos. Dahil, isa pa, talking about kung ano yung ibig sabihin nung tayo ay binabantayan ng Diyos yung ating kapayapaan. Alam niyo, para daw na, parang gwardyado. Yun ang sabi dyan, di ba? Yun ang nakalagay eh. It will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Alam nyo,
yung sa pinakakaibuturan ng puso natin. Yung sa kaibuturan ng pagkatao natin, which involves the heart and the mind. That is where the guarding of the peace happens. Kaya sa atin, hindi tayo magtataka. Bakit si Spafford, pagkatapos na mamatay daw ba't ilang ang anak niya? Nalunod? 4. Nakakanta pa siya ng "It is well with my soul." So when peace like a river attended my way, when sorrows and sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. So, mga kapatid, di ba? It calls attention to the magnificence of what is attending our profession. Especially sa mga bagay ng pag-aalala na karamihan, if not all people, lalo na yung mga hindi Kristiyano, ay ito ang palagi nilang kumpanya, pag-aalala. Pero sa atin, mga kapatid, we can look to a God. That is why we can be different even in the handling of the most anxious circumstance of our life. Now, to end this, sabi ni C.S. Lewis, regarding Surprised by Joy niya na libro. Sabi niya, referring to the peace of God and the God of peace. Sabi niya, he once observed that if one's gaze remains fixed in the right place, the right action will follow. If one looks only at the action, the burden is placed on the person's ability to carry out the action. The believer should look to the God of peace, not to the need for peace. Personal willpower or ability is a pitiful substitute for God's power, God's almighty ability. Sabi niya, he discerned that when one's gaze turns to consider the action, both the action and the object vanish together. Now, anong ibig sabihin? Maintindihan niyo ba? Ito, maintindihan natin. Kasi, ginamit niyang example si Abraham. He uses Abraham as an example of how important it is for the gaze of faith to have the right object. Abraham did not allow his gaze to stay fixed on the absurdity of his dead body and Sarah's dead womb, producing incalculable descendants. He had learned something about the life-giving power of God. He looked away from his inability and fixed his focus firmly on God's almighty ability by believing that God was able to do what He had promised. That is why, sabi niya, the object of our gaze has either a transforming or a deforming effect, depending on whether the object is treasure or trash. No, ano bang tinitignan ninyo, mga kapatid? Treasure ba o basura? The law of the soul says, you become like what you watch. Kaya sabi ni Pablo dun sa verse 9, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Yun ang sabi niya. So we should fix our eyes on Jesus and all the things that point to Him, and the effect will be greater Christ-likeness. So yun ang sinasabi sa atin dito, mga kapatid. Sana ibaon natin ito. Marami, nasa panahon tayo ng mga trahedya ngayon. At lalong-lalo na specifically, punong-puno tayo ng tubig. At ang tubig sa Biblia ay palaging source ng pag-aalala. Dahil yan ang gumunaw sa mundo ng makasalanan. At yan din ang gumugunaw ng buhay ng marami nating kababayan. At yan ay simbolo ng
mga pag-aalala ng buhay na ito in a fallen world. But, we can be Christians on top of all this. Let us pray. Salamat, Panginoon, dahil you are not just granting us your peace, but you are the God of peace to us. Kaya sana, Panginoon, ay ito ay dalin mong kaaliwan ng aming kaluluwa. Hindi ko alam ang mga individual na buhay ng aking mga kapatid, ano ang laman ng kanilang mga pag-aalala sa kasalukuyan. Ngunit sana hindi sila matulad sa mga hindi Kristiyano. Sana ang aming reaksyon kahit sa mga mahigpit na sitwasyon ay iba sa mga walang pananampalataya kay Jesucristo. Sapagkat nagpapasalamat kami, nagkaroon kami ng kapayapaang mula sa iyo dahil kami ay napayapa tungo sa iyo nung kami ay patawarin mo sa aming mga kasalanan. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. That is why we were justified, Panginoon. We were justified and peace from you. We were reconciled to you. And now we became your children. Kung yun ngang mga ibon ay inaalagaan mo, how much we. Kaya sana, Panginoon, nawa, may you be the stay of our mind. May you be the calmness of our soul. Whenever we are deluged by a lot of oppressing situations and circumstances. Sana sa mas pinakamahigpit na sitwasyon ay mas doon makita na kami ay Kristiyano. Kami ay mga anak. Alang-alang sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus.